And I will wait for God, my Savior. My God will hear me. Ulitin natin sa Micah chapter 7 verse 7. But as for me, I will watch and hope for the Lord. I will wait for God, my Savior. My God will hear me. So sabi dito ni Prophet Micah, ito yung sinasabi niya. Yung time na kung saan ang Israel ay punong-puno ng corruption sa panahon mo. At ito yung kanyang pinatunayan at kanyang pinanghawakan. Kaya ang title ng ating talata ngayon, talata ng ating pag-uusapan ngayon is Waiting upon the Lord. O ikaw ay nag-aantay sa ating Panginoon. Sabi diyan, waiting upon the Lord is trusting His ways. Kapag ka nag-aantay ka sa ating Diyos, ikay nagtitiwala sa Kanya. Tama? At kapag ka nagtitiwala ka sa Kanya, syempre sabi niya, kapag ka sinabi natin waiting, it always corporate with patience. Tama, no? So ikaw ay, kapitan, ano ba yung patience sa Tagalog? Patience. Pagtsatsaga. Yan. Ikay nagtsatsaga maghintay. Wala sa Tagalog. So, at yung patience is always corporate with time. Tama? So, kapag naghihintay ka, syempre, lagi yan nakapanood pa rin sa panahon ng oras. Hindi mo naman alam kung kailan darating yung iyong nantay. At hindi mo rin naman alam kung ito ay matatagalan o kailan talaga darating. So, yan ang sinasabi nito, no? Sabi niyan, what Prophet Micah is telling us today, yung sinasabi kasi ni Prophet Micah is always to trust God, no matter what. Magtiwala tayo sa ating Diyos kahit anong nangyari at kahit ano pa man ang dumating, ikaw ay magtiwala. So sa panahon nila noon kasi sa sobrang kaguluhan doon sa kanilang bansa, so umiiyak na si John. Sabi niya, Panginoon, napakarami na ng mga bagay na nangyayari. Hindi ko na alam, Panginoon, kung ano pa yung mga bagay na darating. Pero sabi niya, ako ay magtitiwala sa iyo. At ako ay mag-aantay hanggang sa masagot ng Diyos ang aking hintayin. Tama? Yan ang sabi ni Prophet Micah. So sabi rito, even though, sabi diyan, sa kanyang panahon, he has been so totally corrupted, doing things that God has not, sabi diyan, has forbidden them to do. Still, sabi diyan, Micah has find hope, waiting patiently in God. Kahit nasa sobrang kaguluhan sa sistema ng kanilang, sabi niya, pamamalakad sa panahon ng gobyerno noon, ng kanilang mga kababayan sa panahon ni Prophet Micah sa Israel, talagang nakurap. At ginagawa nila yung mga bagay na hindi naman ipinabutos ng Diyos. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, ginagawa nila yung kanilang gusto. Katulad din naman ang panahon natin ngayon. Tama? Sobrang gulo ng sistema natin ngayon, ano? Nadi-divide yung ating bansa o yung mga tao kung sino ba ang dapat nating tindigan at kung sino ba ang hindi. Kung sino ba yung dapat nating paniwalaan at kung sino ba ang hindi. Pero si Micah ay kakaiba. Pwede naman kumampi si Micah dun sa kanyang hari. Pwede naman kumampi si Micah dun sa kanilang, sabi niya, sa mga counselor nila noong panahon noon, sa mga gobernador nila noon. Pero sabi niya, I will wait for the Lord. Tama? I will wait for the Lord. Sabi diyan, his trust doesn't, sabi diyan, affected by what happened in his surroundings. Rather, he stand firm in his first, sabi diyan, his faith to wait upon the Lord. Yung pagtitiwala niya, sabi dito mga kapatid, hindi naapektuhan ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Bagkus, sabi niya, pinatunayan niya, kaya ang kanyang pananampalataya ay tatayo siya hanggang dulo. At sabi niya, pananatilihin niya siya'y nananampalataya hanggang sa dulo. Kasi madalas niya naapektuhan ang ating pananampalataya base sa nangyayari sa ating paligid. At yun naman talaga ang nangyayari. Tama? Kapag may mga nangyayari sa ating paligid, natatakot tayo. Minsan nawawala pa yung pananampalataya natin. Tama? Sa mga bagay na darating at mangyayari. Naranasan mo na ba na yung mga bagay na kung saan na may dumating sa buhay mo na nawala yung iyong pananampalataya sa Diyos? Dumarating at sumasakot ka dun sa panahon mo. Hindi maaaring hindi. Tama? Pero sinabi ng Prophet Micah, I will stand firm in my faith and I will wait upon the Lord. I know He will hear my call. Sabi yan, and He will rescue me. Yan ang sinabi ni Prophet Micah, no? Grabe yung confident na meron siya doon. Tama? Kasi kapag pinagtitiwala mo ang Panginoon sa buhay mo, confident ka na sasagutin ka ng Panginoon. Ano man nangyari?
Because you're trusting God. Tama ba? Kasi Amen. titiwala ka eh. Hindi naman pwede titiwala ka na hindi ka confident doon sa pinagtitiwalaan mo. Pwede ba gano'n? Tama? Yung alam ko nagtitiwala ako sa iyo, pero hindi ako confident na masasagot mo yung problema mo. Sumasapit tayo sa mga bagay niyan. Alam natin na nagkakaroon tayo ng problema. Alam natin na lahat naman ng bagay na yun ay darating sa atin, pero saan ka ba nagtitiwala? Umpisahan natin sa isang tanong, kamusta ang iyong pananampalataya? Diba? Kamusta ba ang iyong pananampalataya ngayon? Dadong ka pa rin ba nung nakilala mo ang Diyos na ikay gutom sa Kanya? Dadong ka pa rin ba nung nakilala mo ang Diyos na ikaw ay kuhaw sa Kanya? Lumulugod ka pa ba sa Diyos? Nilanalangin ka pa ba? Tumatawag ka pa ba at dumadayin ka pa ba sa Kanya? Maaapektuhan ang nangyayari sa paligid mo ang pananampalataya mo kung hindi ka magkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Amen. He has a deeper relationship with God. Sabi diyan, that he is confident. Sabi diyan, confident is seen that he know God's season. Nakikita siya ng Panginoon and his situation, even though, sabi diyan, napakaraming pinagdadaanan, napakaraming problema, napakaraming mga bagay na nagkakaroon ng difficulties sa buhay niya. Tama? Darating tayo dun sa point na yun. Nagkakaroon pa ba ng problema ngayon? Diba, ano? Meron ka bang problema ngayon? Para wala, ano? Praise God. So, meron ka bang problema ngayon, kapatid? Amen. Lahat tayo dumadaan doon. Hindi lang natin alam kung ano itsura ng problema mo sa ngayon, pero maaaring sa pamilya, diba? Maaaring sa trabaho, maaaring sa kaibigan, maaaring naman sa iyong kapwa, at maaaring din naman sa pinusyan. Maaaring dumaraan ka sa ganyang klase ng bigligin ngayon sa pananampalataya. At tatandaan mo palagi, hindi kiniiwanan ng Diyos. Ang Diyos ay lagi nakatingin sa iyo. Kita niya yung sitwasyon. Minsan, pag nandun tayo sa sitwasyon na yun, nalilimutan natin, meron pala tayong Diyos na dapat kumitan. Meron pala tayong Diyos na dapat tawagan. At meron pala tayong Diyos na dapat takbuhan. Sa tuwing kayo nakakaranas sa mayroong klase ng problema. Tama ba? Kaya ang importante ngayon mga kapatid, nagpapatibay ka sa pananampalataya mo. Amen. Nagpapatatag ka ng sarili mo sapagkat darating yung panahon, mas matindi pa yung pagsubok. Tama? Darating yung panahon na baka hindi mo kayang mag-isa yung pagsubok mo. Tama kahapon, kung kami nag-Bible study doon sa Ilayang Lumay, no? Nag-uusap kami, na Gigi, ang sabi niya, minsan niya ako nararanasan ko, parang gusto ko na magpakamatay. Tama ba? Parang gusto ko na mong bumitaw kasi sobrang bigat ng problema. Sobrang bigat ko, pero alam mo, kinakapitan ko po ng lakas yung anak. Pinasabi niya. Nakapitan ko po ng lakas yung anak. Nang-wonder kung bakit dinala ng Diyos yung paalaman dun sa kanilang pinto. Tama? Kasi nung time na nag-mission tayo sa Ilayang Lumay, nagpe-pray tayo, Panginoon, dalhin mo kami dun sa tao na kung saan, Panginoon, bukas ng pinto para sa iyo. Noong una, bigay-bigay lang kami ng fitness, maganda ng mga po. Kami po ay mga misyonaryo. Kami po ay taga-jokes-jokes sa namin. Pwede po ba namin kayo may pag-pray? Pwede ba? Pwede po. Pwede po. Ano gusto niyo namin pag-pray sa inyo? Kami nito po. Diba? Patuloy kami. Magandang umaga po. Kami po ay mga misyonaryo. Kagaya lang din naman po kami sa kabila. Sabi namin. Sige po. Nakatagay din lang po pala kayo. Napatigil kami sa tindahan. Sabi ko, sige, pagigil sa kabila. Ako lang ang lead. Nabigay ko, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Kami po yung mga misyonaryo. Nais po namin i-edit sa inyo yung salita ng Panginoon. Okay lang po ba na pag-pray namin kayo? Sabi niya, sige po. Pag-pray niyo po kami. Ano po ba gusto namin ipag-pray para sa inyo? Sakit po yung namin yung aking asawa. May blood, no? Pag-pray namin at sinabi namin, Panginoon, okay lang po ba na kami ay bumalik ulit sa inyo kung kayo ay basahan o tayo po magkaroon ng Bible study dito sa inyo? Ay sige, pwede po. Pabalik po kami ng Sabado. Bumalik po kami ng Sabado kahapon. At yun na nga, nag-open siya. Ganun pala yung nararanasan niya. At kung wala ang Panginoon at hindi kinatok ng Diyos o hindi nadala yung salita ng Panginoon sa kanya, marahil may nagawa siyang isang bagay na pagsisisihan bandang muli. Kaya tandaan mo to, importante palagi na tumatayo ka dun sa pananampalataya mo sapagkat hindi mo alam kung anong klase ng pinagdadaanan ng kapitbahay mo,
Yung kaibigan mo, ng kasama mo sa trabaho, ng kaklase mo, baka kailangan niya. At talagang kailangan niyang marinig yung katotohanan sa salita ng Panginoon. Amen. Tama? Bakit po? Kasi makapagbabago ng buhay yan. Makapagbabago man ng hindi man ang sitwasyon mo, pero makapagbabago ng iyong sarili. Tama? Ano nangyari? Sige po, sa susunod po, tatawag po ako ng mga kabataan. Tama? Tatawagin po yung mga kabataan. Sabi niya. So, ibig sabihin, hindi mo man alam yung mangyayari sa iyo sa kinabukasan. Hindi mo man alam yung mangyayari sa iyo sa kasunod. Pero alam mo yung inaanda ng Diyos yung daraanan. Sabi ko nga, hindi naman namin unexpected yun, hindi naman namin alam. Dahil ang gusto lang namin, kapag-aagi ng salita ng Panginoon, sapagkat yan ay talagang dapat nating gawin bilang isang mananampalataya. Tama? Bilang isang Kristiyano, dala-dala mo yan, bit-bit mo yan. Dahil nilanggap mo ang Panginoon, may tatak ka, na ikaw ay susunod. At susunod ka na ipakilala ang pakaharian ng Panginoon, ang pakabutihan ng Panginoon, hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa iba, maging sa iyong sambahayan. Tama? Ano po mangyayari kapag ginawa mo yun? Makikita mo, sabi mo nga, if you want to experience the blessing and miracle of God to work upon your life, lakaran mo yung purpose ng Panginoon. Tama? Gusto mo yung unexpected blessing? Lakaran mo yung kalooban ng Panginoon. Tama ba? Eh kahapon, magkano na lang pera namin yan? 200 pesos. Ikaw mami, bigyan pa tayo kinakain. Kasi dalawang Bible study pupuntahan namin, maga. 200 pesos. Yung inatay namin, di pa dumarating. Sige, bilhin na natin tinapay. Diba? Bili kami habang pumunta kami doon sa Bible study. Sa kabilang natin yun, marami rin pamataan. Expect natin darating sila ngayon, ano? So, pero baka nagka-problema lang sila. So, yun po, mga kapatid. If you want to experience the blessings of God, hindi mo yung makikita na wala ka namang ginagawa. Tama? Hindi mo naman mararanasan yung miracle hanggat hindi ka umuoo sa Diyos. Tama? Pwede mo mangyari sa iyo, gusto mo ma-experience yung miracle ng Panginoon, pero wala ka namang gagawin. Para kang nagtatrabaho na hindi ka na masasahod. Tama? So gusto mo ba yung gano'n? Kung gusto mo yung gano'n mga kapatid, kailangan ng deeper relationship with God. Hindi ko sinasabi na malalim na yung relasyon namin sa Panginoon, pero nagpapalalim kami. Tama? Hindi namin sinasabi na magaling kami sa iba, pero gusto namin mas magaling. Dahil ang Diyos ay magaling. Tama ba? Kasi ino-honor mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong buhay. Pero kung hindi mo gagawin kapatid yun, sabihin ko sa iyo, everything that you hear from me today, yung mawawalang silbi lang yun kasi hindi mo lalakaran. Sayang o nabubugo yung buto. Kaya ini-explain ng Panginoon, marami namang nakakakinig ng salita ng Diyos. Meron na nalaglag sa batuhan, nalaglag sa matabang lupa, nalaglag sa dawagan, nalaglag sa putigan. Depende kung paano mo tatanggapin yung buto ng pananampalataya. Depende yung sa lupa na meron ka. Tama? Ano yung lupa na meron ka ngayon na pwedeng pagtaniman ng buto? Gusto mo bang tumubo? Gusto mo bang lumago? O hindi? Depende sa iyo eh. Tama ba? Hindi kasi hindi ko pwedeng piliin niya. Pilitin mo kita. Kung ayaw mo naman, wala akong magagawa. Tama ba? Pilitin mo kita. Hindi mangyayari yun. Tama ba? Unless you are willingly to put the seed of faith in your heart. Tama ba? At gusto mong lumago, mangyayari yun. Tama ba? Maraming ginagawa ang Diyos ngayon. Especially lalo na dapat sa sambahayan nyo. Tandaan mo, sinabi ng Panginoon, my house shall be called a house of prayer. Nang aking sambahayan, dapat yan ay bahay ng panalanginan. At ikaw yun. Ang sambahayan mo yun. Tama? Gather your family. Yung mga anak mo, turuan mo. Teach them well. Tama, turuan mo sila paano manalangin, paano magbasa ng Biblia. Sa iyo kasi pagmumula yun. Kung hindi mo igagather ang pamilya mo ngayon, katulad ng sinabi ng Panginoon kay King Hezekiah, sabi ng Panginoon, put your house in order. Kung hindi mo ilalagay sa order ang pamilya mo na pamilya ng Diyos, ikaw ang may pagkukulang at hindi ang Diyos. Tama ba? When you say put your family in order or your house in order, ilalagay mo sa landas na tama. Ikinokorek mo yung alam mo tama na dapat yung mga mali tinatanggal. Pinapaalala mo dapat sa kanila na ito dapat yung ating sundan. Kaya nga nakakabilib si Micah. Biruin mo kung si Micah nakakarinig ng salita ng Diyos mula bata. Sabi nga ng Proverbs, teaches a child the way he should go. Turuan mo daw yung bata kung saan siya patungo.
Siguro, hindi natin alam yung history niya, kung tinuruan siya ng magulang niya, pero alam ko naririnig niya na yun. Dahil ang sinabi ng Panginoon, inuutos ng Panginoon sa kanila, teach them unto your children. Tama ba? Ituro mo yan sa inyong, sabi niya sa inyong mga anak. Nang sa gayon, sabi ng Panginoon, magiging tagumpay sila. Pero kung hindi mo ituturo, mga kapatid, ngayon pa lang, at hindi ka willing na ituro yun, maging sa asawa mo, maging sa sambahayan mo, walang mangyayari kahit anong pilit mo. Hindi mo mararanasan yung milagro at blessing ng Panginoon. Maaari tatanggap ka ng pagpapala, pero hanggang doon lang yun. Tama ba? Kaya no wonder, nagpapagaling ng Panginoon, ang pinili niya yung taong nakita niya doon sa pool of Bethsaida. Pero maraming may sakit doon. Pero sino nakita ng Panginoon? Tama? Yung lumpo. Hindi makagalaw. Sabi ng Panginoon, gusto mo pang bumalik. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, gusto ko pong gumaling. Pero sa tuwing dumagalaw po, kinakaw ko ng anghel, yung tubig doon sa swimming pool. May nauuna na po sa akin eh. Tama? Pero yun mo, he spend his days and time waiting patiently to be healed. Naghahantay siya na maging na gumaling. May magdadala sa kanya doon sa pool. Pero ano nangyari? Walang mangyari sa kanya doon unless the time na nakilala at nakita niya ang Panginoon, na-experience niya. May miracle pala. May blessing pala. Ama, na-experience siya. Sabi ng Panginoon, sige, magaling ka na. Take up your mat and walk. Tama, yun ang inuutosan niya sa kanya. Narinig niya. At kung marinig niya, sabi ng Panginoon, lumakad daw ako eh. Pero kung hindi siya lumakad, palagay ko, hindi magaling yan. Marinig niya doon, sabi ng Panginoon, kita, pick up your mat and walk. Lumakad siya. Simple lang naman ang gusto ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kung ano yung naririnig mo, nilalakaran mo. Amen. Tama? Hindi naman, masabi ko nga palagi sa mga kabataan, hindi naman masama ang itinuturo ng Diyos, hindi kayo pahahamak ng Panginoon. Ang itinuturo ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Oo, may masakit na tatanggalin sa iyo. May mga bagay na aalisin sa iyo, maaaring ugali. Tama? Maaaring mga bagay na kinahiligan mo. Maaaring bagay na humahad lang sa iyo para manampalataya at lumakas ka sa pananampalataya. Tandaan mo, pag tinanggal lang Diyos sa iyo yan, may purpose yan. Hindi pwedeng wala. Kaya nga napaka-importante ngayon na napapatibay ka sa pananampalataya. Dahil may mga bagay na darating na baka hindi natin kayanin kung hindi tayo matibay sa pananampalataya sa Diyos. Kita mo buong paligid na nung time na yun, napakagulo. Ganun din na nangyari kay Noah. Napakagulo ng paligid niya, pero anong tinayuan niya? Tinayuan niya kung ano sinabi ng Panginoon sa kanya. Ano sabi ng Diyos? Tama? Sabihin mo, may darating na paghuhukom. Pero sabi ng mga tao, tagal na niya, 100 years, tama, ano? Pero mo, 100 years na preach siya ng gospel. Kahit na walang nakikinig, patuloy pa rin siya, kaya iba na standard mo dapat ngayon eh. Tama, standard mo ngayon, pupunta ako, meron man tao o wala. Amen. Magpe-pray ako, meron mang mananampalataya o wala. Tama? Magpe-praise, magpupuri ako sa Diyos, may nakikinig man o wala. Tama ba? Patibayin mo yung pananampalataya ng kapatid. Sabi nga rito, such confidence. Sabi diyan, such is a really amazing confidence na mayroon si Micah. To see that no matter what happened, he will stand firm in his faith. Nakaka-amaze yung ganung pananampalataya na kahit anong mangyari, Panginoon, tatayo ako. Mananampalataya ako ano man mangyari. May bagyo man, may sakit man. Wala ka mang pera ngayon, tumayo ka sa pananampalataya, kapatid. Importante. Tama? Kasi kung hindi mo gagawin yung kapatid, sabi ko nga, kaya kinakamusta natin mo na, kamusta ang pananampalataya natin? Kamusta ba tayo ngayon? Tama? Lumalakas ka pa ba? Tama ba? Tumatawag ka pa ba sa Diyos? Ano pa sabi dito? God knows everything. Alam ng Diyos ang lahat. Every struggle that we have, whether big or small, God knows everything that we are in today. Alam ng Diyos kung ano ang meron kang nararanasan sa ngayon. Mabigat man, madali man, tama, malaki man o hindi, alam ng Diyos ang pinagdaraanan mo sa ngayon. Pero tatandaan mo palagi, kapatid,
Kahit na sabihin natin, hindi ka pa sinasagot ng Diyos sa tawag mo. Tama? Nagtsatsaga ka pa rin magandahin. Amen. Kahit na sabihin natin, wala pang sagot ang Diyos. Lord, 3 taon mo nang pinagpe-pray yun. Hindi pa rin dumarating. Antayin mo pa rin. Tama? Pero kung paano na inano ng Panginoon si Abraham. Sabi nga ng Panginoon sa Hebrews, sinulat ni Paul, hindi naman natanggap ni Abraham yung fullness ng pagpapala ng Diyos, yung pangako ng Diyos, pero kahit siya ipatay na, hinihintay pa rin niya rin, yung kasagutan ng Diyos. Yung kahit patay na, naghihintay pa rin siya. Tama ba? Pero kapag ganung klase ng mananampalataya, gusto natin yun, tama, no? Yung kahit namatay ka na, nagtsatsaga ka, naghihintay ka pa rin, Lord, sasagutin mo ba ako? Nandiyan ka ba, Panginoon? Tama ba? Naantay mo pa rin ng Diyos. At sasabihin ko sa iyo, hindi mabibigo ang paghihintay mo. Sabi diyan, God is always ready to hear your prayer. He is always ready to answer everything na gusto mong mangyari. Tama? Dinidinig ka ng Diyos. Amen. Pero bakit po madalas parang hindi ako sinasagot ng Panginoon? Pero bakit po madalas nakararanas pa rin ako ng problema sa ngayon? Tulad ng sinabi niya kahapon, nakakaranas pa rin po ako ng problema. Hindi naman sinabi ng Diyos na kapag natuntog ka sa kanya, accepted ka sa problema. Tama? Ang sinabi ng Diyos, kapag nananampalataya kayo, have the security. Kaya nga sabi ng Panginoon, inimitahan niya, come to me, all who are weary, and then heavy laden. Tama? Take my yoke upon you. Sabi niya, and learn from me. For my yoke is easy, and my burden, sabi niya, and my burden is light. Yan ang sinabi ng Panginoon. Magaan lamang ang aking pamati. Matuto ka sa akin, sabi niya ng Panginoon sa akin. Iniimbitahan ka ng Diyos. Kapag ka may imbitasyon ng Diyos, kahit sabihin natin may dumaan problema sa iyo dahil alam mo, confident ka na nandiyan ng Diyos at laging nasa tabi mo lamang. Kahit anong bigat ng problema, magkakaroon ka ng kapahingahan, for you have peace in your soul. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong pamilya. Amen. Amen? Ayaw mo ba nun? Magkaroon ka ng kapayapaan. Yung pag-isip mo sa umaga, kahit na malaki yung problema ang kinakaharap mo, napapayapa ka pa rin. Sabi mo nga, hindi ko naman matatagpuan dito sa mundo yan. Kasi pag-isip mo nga panganak sa umaga, may problema ka na eh. Ano na yung babawin ng anak mo? Paano yung papasahin mo sa trabaho? At paano yung pagkain mo pag gasolina mo sa trabaho? Marami. We will face that. Tama? Harapin talaga natin yun eh. Kasi araw-araw yan. Pero tandaan mo, kahit na ganun na mangyari, confident ka pa rin. Sasagutin ka ng Panginoon. Sasagutin ka ng Diyos. Maniniwala ka ba? Amen. You may be held, sabi dyan, a rough time today. Parang meron pa kayong mabigat na problema sa ngayon. Sabi dyan, na nais mo matanggal sa iyo. But to remind you, God is always in control. Tama? God is always reminding us, He is in control. May bagyo man dumating. Tama? Palaki man yung alon. Nandiyan ang Diyos. Amen. Ano sabi ng mga disipulo sa Kanya? Panginoon, wala ka bang pakailan kahit mamatay ka? Malulog ba tayo, Panginoon? Mamamatay tayo. Tama? Mamamatay tayo, Panginoon. Wala ka bang pakailan sa amin? Sabi ng mga disipulo, pero nasabi ng Panginoon, you have been perfect. Kapag maliit pa lang pananampalataya mo, kahit na nandun ng Diyos, nabubulag yan. Sabi ng Biblia, pagka pala maliit ang pananampalataya. Pero sabi naman po ng Biblia, if you have faith, just like a mustard seed. Sabi ng Panginoon, kung meron pang pag-uumpisa sa hanap pananampalataya, kahit maliit man, katulad ng buto ng mustasa, you can move the mountains, ba? Amen. You can move mountains. Yan ang sinabi ng Panginoon. That is true. Pero paano pag nandun ko na under the storm? Paano pag nandun ko na sa problema yun? Paano pag nasa loob ka na ng bagyo? Hindi mo alam ang gagawin. Sila hindi na alam ang gagawin nila kasi nakita nila ang laki ng bagyo. Pero kasama nila ang Diyos. Diba? Malaki yung alon, kasama nila ang Diyos. Hindi mo na wala, natulog lang. Tama, pahinga lang. Kaya nakumanta sa gari yun, natutulog ba ang Diyos? Tama? Nandun pa rin naman ang Diyos eh. Hindi naman nawala, hindi naman umalis.
Katabi mo ang Diyos. Minsan, pagka nakakulong ka na, nakakalimot ka. Katabi mo nga pala ang Diyos. Natin nga pala kami. Sabi ng Panginoon, be still. Doon sa bagyo. At ano nangyari doon sa bagyo? Nawala. Kahit nagaan, ginugulpi ka na ng problema, hindi ka tumatawag sa Diyos. Tama? Kaya ngayon, ang hilig mong pakinggan, natutulog ba ang Diyos? Tama ba? So kapatid, hindi natutulog ang Panginoon, maliban doon sa time na yun. Tama ba? Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na pinapansin ng Panginoon. Iniwanan ka na ng Diyos. Dahil pa rin siya. Tama? Bakit po? Kasi ang Panginoon tao rin yung time na yun. Pagod. At ano, ang pagiging exhausted, ang kailangan talaga pahinga. So, kailangan talaga mag-rest. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin, yung may have rest in Him. Magkaroon ka ng kapahingahan sa Kanya. Sapagkat alam ng Diyos na pagod ka. Alam ng Diyos na nahihirapan ka. Nahihirapan ka ba ngayon? Nahihirapan no? Nahihirapan ka ba ngayon, kapatid? Kung nahihirapan ka ngayon, same din sa bawat isa sa atin. Mahirap ang buhay ngayon, hindi madali. Pero tandaan mo, have trust and confidence with God that He is able to answer everything. He is able to level the grounds of mountains. Yung mga problema na meron tayo ay kayang pababain ng Diyos. As long as nagtitiwala ka sa Kanya. Even though hindi mo siya nakikita, even though hindi mo man siya narinig ngayon, even though hindi mo man siya nahihipo, pero hindi ibig sabihin na wala rin ng Diyos. Tama? Hindi ibig sabihin na wala yung Diyos doon. Life difficulties is always present upon to us. Lahat ng problema na darating sa atin ay darating talaga. Tandaan mo yan. Hindi yan mawawala. Kahit nga sa mga bata na nag-aaral, kahapon nga tinanong namin, ano ba yung nararanasan ng problema sa ngayon? Sabi ng isa, bigas. Tama? Totoo naman eh. Naranasan din namin yan, yung time na yun, magpapaliliit pa. Kaya nga pinakwento ko sa kanila yung kwento ko ng panahon noon. Dahil alam ko yung hirap ng buhay namin, ang ginagawa ko, pupunta ako ng palengke. Punta ko ng palengke, magtitinda ako ng plastic. Pangumuhit ako doon sa mga plastic po. Tama? Danas ko yun eh. Maghihila ako ng banyera para lang pag-uwi ko, meron akong dalang bigas at isda. Kasi danas ko yung hirap. Tama? Pagkatapos ko noon, ang gagawin ko, sasakay ako ng bisikleta, mangakarto naman ako. Kung ano na trabaho pinapasok ko noon, ngayon, maliit pa ko noon. Kasi mahirap ang buhay. Pero kung tumigil ako doon at tumasa ako sa magulang ko, sasabihin ko, mama, ano ulam? Tama? Mahirap. Matanda mo sa bawat hirap, minumoldi ka ng Panginoon. Hindi mo alam yung bawat hilang ng banyera na inihanda ka pala ng Diyos. Yung bawat plastic na naibebenta mo, inihanda ka pala ng Diyos. Tama? Kahit na nahihirapan ka ng bata, hindi ka makakarating ngayon kung hindi mo naranasan yun. Tama ba? Kaya kailangan mo maranasan minsan, kapatid, ang hirap. Nasabihin, malaman mo, inihanda ka ng Diyos. Tama? God is preparing you for a great battle. God is preparing you for a great reward. Tatanggapin mo ba? Yun ang tanong. Tatanggapin mo ba? Tama? Kaya mga kabataan namin, nung kami noong panahon noon, hindi yung nakakasama din sa amin, madalas din sa church eh. Kasi baka yung gagawin ko noon, pagkatapos doon, hahanap na ako ng pagkakakitaan, kinukuha ko yung palabunutan. Yung palabunutan ba? Kinukuha ko yun, inihingi ko yun. Pay po bang akin na lang yun. Sisimutin ko yung mga number na yun. Hindi ko yun, ididikit ko yun isa-isa. Kasabitan ko ng mga jolen, kasi magaling ako sa text eh. Bitan ko ng text, tsaka yung mga laruan, marami ako niyan dati. Kaya pinagbubunod ko. Tama? Bata pa lang ako, nagulat na ako. Alam ko na yung hirap ng buhay. Hanggang ngayon nga, nararanasan pa rin natin. Kaya nga sabi ko, pagka nagkaroon ako, ayaw ko maparanas sa kanila. Pero alam mo yun, kapag binabalikan ko yun, binabalikan ako. Yung bagay na nangyari sa akin, sabi ko, kung naranasan kaya din ako yung problema ng inyo, ano kaya ang diskarte ang gagawin nila sa buhay? Paano din kaya sila kikilos ngayon? Ngayon nga, sabi ko nga magdadaya ka na lang ng tingnan. Bubuksan mo na lang yung gripo. Eh, ayaw, balik pa sa'yo yung anak mo, no? Tama ba?
Nandiyan na lang yung pupunuin na lang yung warapan. Bubuksan na lang yung rito, hindi ko magawa. Eh kami noon, gigising ako ng alas 2 sa madaling araw. Alas 3 sa madaling araw. Kukuha ko doon sa bukan. 2 a.m. in the morning, ginagano ko yung tubig. Nakakailang balik ako, wari ko 10, ang magulo lang, paligo lang namin. Hirap eh. Pero alam mo, sabi ko nga, yung hirap, pagka nagreklamo ka sa hirap, mas magiging mabigat. Kung alam mo na yung hirap, kita mo naman dapat kung anong magiging solusyon. Kasi nga mahirap. Tama ba? Mahirap. Kung hindi ka gagawa ng solusyon, yung mangyayari. May such time, nakakilala kami sa Panginoon. Doon, unti-unti ng tagon, na direksyon, ng linya, yung aming buhay. Sapagkat alam ko na merong gagawin ng Panginoon. Hindi pa man ako nakakakilala sa Panginoon noon. Kaya talagang hinahanap ko ng Panginoon. Alam mo, lagi nga ako nasa simbahan noon. Paglabas ko, galing school, Dupay, diretso ako ng simbahan. Pinupunasan ko yung mga kahoy. Pinupunasan ko yung mga kahoy. Palagi rin ako nag-pray. Lagi nga rin ako nandun sa confession box. Sa confession lagi ako nandun. Sa kumpisan. Bakit po? Kasi gusto ko may masasagot sa panalangin namin. Kasi nga alam ko, dalas ko yung hirap. Ba? Kaya alam ko pag may dumadaing na ganito. Kaya alam ko pag may natututo. Bakit po? Kasi alam mo, ramdam mo yun eh. Tama ba, naranasan mo ba yun? Maghapon ka nagtatrabaho, hindi ka kumakain. Yung bata ka pa lang, alam mo na yung gusto, masakit yung tiyan mo, pero walang dumarating, tubig lang. Tama? Mahapi na yung sigura mo. Pag-discarte ko naman, nagdagawin mo, titingin ako sa puro ng danong yan, nakakyatin mo. Ang gagawin namin, gugulang lang namin yun. Luya lang, ayos na. Tama? Luya lang, ayos na. Bakit po? Eh, ganun talaga ako eh. Hirap, mabigat, pero totoo. Sabi dyan, you may ask sometimes, Lord, are you still there? Naalimanag mo, Panginoon, naandyan ka pa ba? Nakikita mo ba yung sitwasyon ko sa ngayon? Tama ba? Andiyan ka pa ba, Panginoon? Marami tao ba na ng tanong? Andiyan ka pa ba, Panginoon? Naririnig mo pa ba ang kapag ka tumatawag ko? May tahimik ang Diyos. Hindi naman ibig sabihin na kapag tahimik ang Diyos, hindi ka na pinapakinggan. In fact, kapag tahimik ang Diyos, saan mo ka matuwa? Bakit? Saan mo ka niya tinitingnan eh? Kung hanggang saan ba yung pananampalataya mo sa Kanya? Amen. Kakapit ka ba ng mas mahigit? O mananatili ka lang doon? Diba? Sabi diyan mga kapatid, you may feel always alone sometimes. Parang walang damnong palagi na ikay nag-iisa kapag ka humahanap ka sa pagsubok. Yan ang katotohanan. Tama ba? Isang nga, iiyak ka na lang. Sinubit-ubit ka na. Ito ang narin. Ganyan ang mga nanay ngayon. Isang makikita mo, mama, pakulo lang mata mo nila. Tama? Iiyak eh. Kaya kung hindi ka pahahawak sa Diyos, baka masakitin natin yung salitang magpakamatay. Tama, kasi mabigat. Pero tandaan mo, God is always listening. God is always there. He is always ready to answer your prayer. The question is, are your faith still in Him? Nandun pa ba ang iyong pananampalataya sa Kanya? Tama ba? Sabi dito, but you are not alone. Because God is at your side, waiting for your call. Naandyan ang Diyos eh. Inaantay ka lang niya kung tatawag ka ba sa Kanya o hindi. Ang sabi po ng Psalms chapter 121 verse 1 to 2, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help came from? Sabi diyan, help come from the Lord. Sabi diyan, the maker of heaven and earth. Sabi ni David, tumingin ako sa mga bundok. I look at to the valleys, sabi doon sa ibang translation. Saan magmumula ang tulong para sa akin? Natanong niya yun. Saan magmumula ang tulong para sa akin? My help comes from the Lord. Yun ang sinabi niya eh. Yun ang pinakamasarap. Alam mo, natutulong ang Diyos, sasagot ang Diyos sa panalangin mo. Amen. Sabi yan, even our problem is so high. Kahit nasabihin natin, sinlaki pa ng bumutya. Kahit nasabihin natin, tambak na yung problema mo sa ngayon.
Sabi mo kanina, God can always level the mountains of problems if you have faith in Him. Amen. Kaya ng Diyos yan. Naniniwala ka ba ron? Brother, ang tagal ko na po nag-aantay sa Panginoon eh. Gusto mo na bang makita ang Diyos? Opo, gusto ko na makita. Gusto ko na makita ang Diyos. Tama? Sabi dyan, but your help comes from the Lord. Lagi magmumula ang tulong natin sa Panginoon. He will be your armor. Your armor in everything. Kaya nga doon sa isang sabi niya, ito naman parang lang, parang katang-isip lang, naglalakad siya, kasama yung tatay niya. Ngayon, habang naglalakad siya, kita niya yung footprints bilang pareho. Naglalakad silang pareho, kita niya yung bawat bitaw ng tapak ng tatay niya at sa kanya. Until such time na nagulat siya, bakit isang tapak na lang inandun, isang footprints na lang inandun, at yun ay sa tatay niya. Alam kong bakit? Sabihin mo bakit? 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 Kasi kinarga na siya ng tatay niya. Alam ng Diyos pagpapaligid. Alam ba ng Diyos kapag pinahirapan? Hindi naman may tatago yun. Pero hindi naman natin kailangan ipagsigawan na sa buhay mo. Pagod ka, kung nahihirapan ka, na nakararanas ka ng problema. Tama ba? The only person or the only na pwede mong hinga ng tulong ay Diyos. Amen. Sa Diyos. Tumakbo ka sa Diyos. Pag kami nararamdaman ka, tumakbo ka sa Diyos. Tulong mo sa akin. Tama? Pagkalit ka sa Kanya. He is able to answer every prayer that we have. He is able to answer everything na pwede natin itanong. Tama ba? Sabi dyan, you will regain your strength when you run from the Lord. Kapag tumatakbo ka sa Kanya, palapit, hindi palayo ha. Pag tumatakbo ka palapit sa Panginoon, lalo ka lumalakas, lalo ka nagkakaroon ng panibagong simula. Kaya kapag may problema ka sa ngayon, tumakbo ka sa Diyos. Palapit sa Kanya, hindi tatakbo palayo. Kasi iba palayo eh. Pag may problema na, lumalayo na sa Diyos, sumaya na sa Diyos. Kasi bakit kung may problema? So every time that you run, sabi niya, kapag ang takbo mo ay palayo sa Diyos, hinahabol ka pa rin naman ng Panginoon, kaya masabi ng Panginoon, He is able to left the 99 just for one. Kaya niya iwanan yung 99 para sa iyo. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Pero ang tanong ko sa iyo, kapatid, mahal mo ba ang Diyos? Kaya nga minsan, kung nagkakamali tayo, meron man daan pabalik. Meron pa rin highway o direction pabalik. Hindi ka ililigaw ng pananampalataya mo kung mananampalataya kang talaga sa Diyos. This is the question that we have today. Number one, do you trust God? May tiwala ka ba sa Diyos? Pangalawa, do you put your confidence in Him that He is able to rescue you? Nagtitiwala ka pa ba sa Diyos na kaya kang iligtas ng Panginoon? Ang pangatlong tanong, are you confident enough to stand firm in your faith? Confident ka pa ba na tumatayo sa iyong pananampalataya sa Diyos? Life struggle is always in our life. Dalawang life na yun dalawang buhay. Life struggle is always present in every matters of our life today. Maliit man o malaki, mayaman ka man o hindi, gwapo ka man o hindi, haharap ka sa problema. Matalino ka man o hindi, haharap ka sa problema. May pera ka man o wala, haharap ka pa rin sa problema. May mayaman lang, haharap sa problema. Tama? Sabi dyan, but the difference, pero yung kaibahan mo dapat is how you have faith and how you have stand firm in your faith. Even though difficulties and struggles and obstacles is there, how you have stand firm in your faith. Paano ka ba tumatayo? Kagaya ba ni Micah? Kagaya ba ni Abraham? Kagaya ba ni Noah? Tama? Kagaya ba ni Job? Tama ba? Present palagi yun.
Hindi naman nawawala. What we must remember today, sabi diyan, what we must, sabi diyan, remind ourselves today that God's hands is always ready for you para itayo mo muli. Madapa ka man, itatayo ka ng Diyos, ibabalik ka ng Diyos. Tama? Maligaw ka man, may direksyon mo para ipabalik. Yung sinasabi natin kanina. Sabi diyan, there is always two ways kapag humarap tayo ng struggle na pwede natin gawin. Na ginagawa ng tao. Number one, humihingi ka ng tulong sa iba. You call, sabi diyan, help to someone else. Kapag humarap na tayo sa problema, may madalas humihingi tayo ng tulong sa ating kapwa. Hindi naman masama yun. Tama? Hindi rin naman yun, sabi diyan, hindi rin naman yan, tawag yan, makaka-apekto sa iyo. Pero maaaring yung tulong na ibibigay sa iyo ng kapwa nating tao, maaaring hindi magtagal, hindi permanente. Tama ba? Pero kapag humingi ka ng tulong sa Diyos, ito yung pangalawa, permanente yung sagot. Tama ba? Permanente mong mararanasan. Tama ba? Alam mo ba yung problema mo na kinaharap mo ngayon, ihaharapin mo ulit sa susunod? Kasi umiikot lang naman yun eh. Tama ba? Biruin mo kapag masakit ang tiyan mo, may uli-uli ito, maaaring hindi pa sa susunod na araw, masakit ulit yung tiyan mo. Tama? Umiikot lang kasi yung problema mo ngayon, halimbawa, isang daan, susunod, baka 200 yun. Pero pareho pa rin. Problema pa rin. Tama ba? Kaya sabi dito mga kapatid, it is always a big different result in life challenges. Kapag tumatawag ka sa Panginoon, there was always a big different results in life challenges. May iba yung perspective ko sa buhay kapag humingi ka ng tulong sa Panginoon. Kahit napangit yung sitwasyon, nakangiti ka pa rin. Tama ba? Kahit na mabigat yung problema mo, tumatayo ka pa rin. Tama ba? Kahit na mukhang walang tutulong sa iyo, lumalakad ka pa rin sa Diyos. Kahit na iwanan ka ng lahat, nananatili kang tapat sa Panginoon. Amen. Ganun na yung iba kapag ka nananampalataya kapatid. Sabi diyan, when you call, God is always able to help you. Sabi diyan, it will last for eternity. Ang tulong ng Diyos, it will last for eternity. Panghabang buhay. Tama? Panghabang buhay. Sabi diyan, pero sa tao, it all will last for a time. Ang hangin. Pagkatapos kang tulungan, ano na kasunod? Tama? Pagkatapos kang tulungan, ano na kasunod? Pero sa Diyos, habang buhay mo i-carry out, yung ibibigay ng Diyos. Expect blessing from God. Expect miracle from God. And God is expecting your faith. Tama ba? Dalawang bagay lang, ano? Kung nag-expect ka sa Panginoon, God is also expecting your faith. Connect to God. Connect and align your faith to our God, the maker of heaven and earth. Where does your help came from? It is from the Lord. Saan magmumula ang tulong na tutulong sa iyo? It is from the Lord. Tama, tandaan mo palagi yan. It is from the Lord. Maaaring nag-isa ka ngayon, maaaring nahihirapan ka ngayon, pero tandaan mo, God is always able to level the ground. Sabi niya, to level the mountains of problems when you have faith. Amen. Tayo po,